Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Umamalan J, ang inyong guro sa asignaturang Filipino 3. Bago tayo magsimula, magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Anto Mabini, pangunahan ang ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, bago tayo magsimula, pakiayos ng upuan at kunin ang mga basura sa inyong gilid at itapon sa tamang basurahan. Maliwanag ba mga bata? Opo, sir. Tapos na po. Umupo na kayo? Gusto kong malaman sino ang liban ngayon sa ating klase. Meron bang lumiban sa ating klase ngayon? Wala po, sir. Mabuti, walang lumiban. Sa pagpapatuloy lang, basahin ang mga alintuntunin sa silid-aralan. Una, Makinig sa guro. so dapat makinig sa guro at huwag makipag-usap sa kaklase. Sunod, Sumunod sa panuto. pangatlo, Itaas ang kamay kung may sasabihin. o dapat itaas ang kamay kapag magsi-CRA kayo. Ngayon, bago tayo magsimula, meron akong inahandaang talasalitaan na isa-isa niyong basahin at bigyan niyo ng kahulugan. Una, pabasa ha mga bata. Kasal. Ano ang kasal? Anto Mabini. Isang seremonya at estado ng pag-iisang dibdib ng dalawang tao. Nagpapahayag ng pagmamahalan at nangangako ng panghabang buhay na pagsasama sa harap ng mga saksi. Tama. Pangalawa, pakibasa mga bata. Puso. Puso. Ang organ sa dibdib na nagpapadaloy ng dugo sa katawan at simboliko rin ng damdamin, pag-ibig o emosyon. Pangatlo, Bata bata. ay tumutukoy sa tao na pagitan ng yugto sa pagsilang at pagbibinata at pagdadalaga. Tama. Pang-apat, Pusod, isang bahagi ng katawan sa tiyan ng isang tao. panghuli, Dasal, dasal. pakikipag-usap sa Diyos o sa banal na nilalang upang magpahayag ng pasasalamat, humingi ng tulong at magbigay ng pugay gamit ang puso sa layunang pagkipag-ugnayan. Nagdadasal ka ba, Anto Mabini, araw-araw? Oo po, sir. Oh, very good. Bago tayo magsimula sa ating aralin ngayong araw, ano nga ang tinalakay natin kahapon, mga bata? Mga alpabetong Pilipino po, teacher. Ilan nga ang mga alpabetong Pilipino? 28 po, teacher. Tama. Sa pagpapatuloy, pakibasa ng mga layunin sa loob ng Oras, sa tulong ng visual aid, ang mga mag-aaral sa ikatlong na baitang na nakakukuha ng 75 bahagdan katumpakan ay inaasahang una, nakakabuo ng mga bagong salita gamit ang iba't ibang paraan ng pagbuo ng salita. pangalawa, Na ipaliliwanag ang kahulugan ng mga bagong salitang nabuo at na ipapakita ang pagpapahalaga sa pagiging malikhain sa paggamit ng wika. naunawaan niyo ba mga bata? Opo, sir. Sa pagpapatuloy, meron akong hinandang isang tula. Pakibasa mga bata. Ang pamagat, Dasal. Ang bata ay nagbabasa ng isang kwentong masaya. Siya ay lubhang natuwa sa agilang tawa ng tawa. Ang pagbabasa ay biglang nahinto. Sa lakas ng sigaw, siya ay napaupo. Diyos ko po! Diyos ko po! Sa lindol kami ay ilayo. ano ang pamagat ng tula? Dasal po, sir. Tama, ang pamagat ng tula ay dasal. Sino ang nanalangin? Bata po, sir. Tama, ang nanalangin ay bata. Kung papalitan ang letrang K, ang D sa unahan ng dasal, ano ang salitang mabubuo? Kasal po, teacher. Tama, magiging kasal. Ano kaya ang posibleng tatalakayin natin ngayong araw mga bata? Anto Mabini? Ang pagbubuo ng bagong salita. Tama! Bigyan ng isang palakpak si Anto Mabini. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay ang pagbuo ng bagong salita. Pakibasa naman mga bata.
Ang bawat salita ng ating wika ay binubuo ng mga tunog na nirepresentahan ng mga titik. Mahalaga ang mga tunog na ito sapagkat maaari nitong mabago ang kahulugan ng isang salita. So, maaari ding palitan ang simulang tunog ng isang salita o maaaring dagdagan ito ng tunog sa hulihan upang makabuo ng bagong salita. Halimbawa, pagdagdag ng letra o tunog sa unahan ng salita. Aso, baso. Ano ang dinagdag sa salitang aso na naging baso? Letter B po, sir. Tama. Pangalawa, Ilaw, dilaw. ano ang dinagdag sa unahan? D po. Tama. Pangatlo, Bata, lata. ano ang pinalit sa salitang bata sa naging lata? L po, teacher. Tama. Anto Mabini, makakapagbigay ka ba ng salitang unahan? Opo, teacher. Anto Mabini, magbigay ng halimbawa. Mga bata, tama ba ang binigay ni Anto Mabini na halimbawa? Opo, Layo tayo? sir. Opo. Tama. Pagdadagdag ng letra o tunog sa gitna ng salita. Halimbawa, kain, kanin. Kanin. Ano ang dinagdag sa salitang ito? Literang N po. Tama. Pito, pinto. Ano ang dinagdag? N po. Tama. Pangatlo, kanta, kumanta. Ano ang dinagdag sa salitang ito? Po. Tama. Sino ang gusto magbigay ng halimbawa ng gitna? Dito. Tama ba ito mga bata? Opo. Talon? Opo. Ano ang dinagdag sa salita ito? Literang L. Tama. Pagdadagdag ng letra o tunog sa hulihan ng salita. Halimbawa, pala, palay. Ano ang salitang dinagdag? Literang Y. Tama. Pangalawa, puso, pusod. Ano ang salitang dinagdag dito? D po. Tama. Pangatlo, pinto, pintuan. Ano ang salitang dinagdag? An. Tama. Sino ang makapagbibigay ng halimbawa? Anto Mabini? Tama ba ito ang sagot ni Anto Mabini mga bata? Paso, pasok? Ano ang Opo, salitang sir. dinagdag dito mga bata? Letter K. Tama! Naunawaan niyo ba mga bata ang ating talakay ngayong araw? Opo, sir. Sa pagpapatuloy, may handa akong aktibidad sa inyo. Una, hahatiin ko kayo ng 2 pangkat at bumuo kayo ng bagong salita, panlapi at unlapi at gitlapi. At pagkatapos, may isang magbabahagi sa klase at ibabahagi ang nagawang bagong salita. At bibigyan ko lang kayo ng 10 minuto para sagutin at bumuo kayo ng malaking bilog. Tapos na ba kayo mga bata? Opo, sir. Mabuti. Sa pagpapatuloy, may handa akong aktibidad na malaman kung may naintindihan ba kayo sa ating tinalakay kanina. Pakibasa mga bata. Piliin ang tunog na maaaring ipalit sa unahan o idagdag sa hulihan upang makabuo ng isang bagong salita ayon sa ibinigay na kahulugan. Isulat nyo ito sa inyong papel. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto na magsagot sa. Tapos na ba kayo mga bata? Opo, sir. Tapos na ba kayo mga bata? Opo, sir. Pakipasa ng papel. Salamat. Sa pagpapatuloy, ating sagutan ang inyong nasagutan kanina.
Una, Dasa, patlang, kaintim na ginagawa upang makipag-usap sa Diyos. sinong gustong sumagot? Si dito sa harap. Tama ba ang sagot ni Ann Tumabini, mga bata? Opo, sir. Pakibasa? Dasal, Tama. Pangalawa, patlang, ano, pagpapakita ng paggalang sa mga nakatatanda. sinong gustong sumagot? Tama ba ang sagot ni Ann Tumabini, mga bata? Mano? Opo. Tama. Pangatlo, Patlang, isa sa mga katuwaan ugali ng mga Pilipino. tama ba ang sagot ni Ann Tumabini, mga bata? Opo, sir. Tulong? Opo. Tama. Pang-apat, Patlang, inis, pagligpit ng anumang hindi kaya-aya sa mata tulad ng basura. tama ba ang sagot ni Ann Tumabini, mga bata? Opo, sir. Linis? Panglima, Patlang, paraan ng paglalagay ng wastong dami ng tubig sa halaman. tama ba ang sagot ni Ann Tumabini, mga bata? Didig? Opo, sir. Opo. Tama. Bigyan ng 3 bagsak si Ann Tumabini. May naintindihan ba kayo ngayong araw, mga bata? Opo, sir. Ano nga ang pagbuo ng bagong salita? May unahan, may gitnaan, at may hulihan. Tama. Magbigay ka nga ng halimbawa ng unahan. Aso, baso. Tama. Ano ang dinagdag doon? Bipo, sir. Tama. Magbigay ka ng halimbawa ng gitla. Ano po, sir? Taon, talon. Tama. Anong dinagdag? Ilpo. Tama. At panguli, hulihan. Magbigay ng halimbawa. Paso, pasok. Tama. Anong dinagdag? Kipo. Tama. Sa pagpapatuloy, balikan natin ang mga layunin kung nakamit ba natin sa klase. Mag-thumbs up kapag nakamit natin at mag-thumbs down kapag hindi natin nakamit. Pakibasa, mga bata. Sa loob ng 1 oras, sa tulong ng visual aid, ang mga mag-aaral sa 3 baitang ay nakakukuha ng 75 bahagyan katupakan ang inaasahang Una, nakakabuo ng mga bagong salita gamit ang iba't ibang paraan ng pagbuo ng salita. nakamit ba natin, mga bata? Yes, teacher! Very good. Panguli, Naipa- pangalawa. Na ipaliliwanag ang kahulugan ng mga bagong salitang nabuo at Nakamit ba natin, mga bata? Opo, teacher! Oh, very good. Panguli, Na ipapakita ang papahalaga sa pagiging malikhain sa paggamit ng wika. nakamit ba natin, mga bata? Opo, teacher! Very good. Sa pagpapatuloy, may inahanda akong takdang aralin at isulat nyo ito sa inyong kwaderno, mga bata. Naintindihan nyo ba, mga bata? Opo, sir! Pakibasa, Gumawa ng isang maikling paglalarawan ng konsepto o idea na iyong pinili at kung bakit mo nilikha ang bagong salita. Ilagay ito sa short bond paper. naintindihan nyo ba, mga bata? Opo, sir. Very good. Tapos na ba kayo, mga bata? Opo, sir. So, magsi tayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam, mga bata. Sana may natutunan kayo ngayong araw. Paalam at maraming salamat po, Sir Jay.